Magandang araw mga kalapatid. Sa episode na ito, samahan niyo ako sapagkat magse-self-toast tayo. Meron kasi tayong lakad ngayon. Pupunta tayo ng Bukawi, Bulacan dahil meron tayong bibilihin at sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon para i-self-toast na, kaliskisan na itong ating mga alaga. Yung ililipad natin sa summer, yun ang ating isasama. Yung mga YB natin na bagong harvest, hindi natin sasama yan. Kumbaga ito yung first training na ibibigay natin sa ating mga alaga na inihahanda para sa paparating na summer derby race. Kung hindi ako nagkakamali, nasa around 25 kilometers air distance ang layo niyan dun sa ating pupuntahan. Sino-sino yung ating mga dadalhin? Ito si Puyo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, at anim. Ito yung pang ating NDR nung nakaraan. Okay? So, 6 na ibon yung ating dadalahin. Si Jesse, iwan na yan. Senior na masyado yan. Hindi na natin maililipad. Tapos yung mga inakay, ayan, iwan na yan sila dito. So, babaks ko na mga kalapatids. Samahan nyo pa ako. Nandito na sa training box natin yung ating mga ibon. 6 sila dyan, kaya medyo siksikan. Maganda nga yan para hindi rin sila makapag-away. Pero ito, matapang talaga to. Okay? Tapos, bago tayo umalis, eto mga kalapatids, tanggalin natin itong harang sa trapdoor para pagka umuwi sila, diretso pasok sila. Okay? So, tara! Update tayo mga kalapatids. Eto, 2:59 ng hapon, sakto nandito na tayo sa release area. Ayan, dito sa may ano ba to? College of Maritime Education na may Metrobank Bukawi, Bulacan branch. Stock lang natin sila dito mga 5 minutes dahil natagtag yan sa ating biyahe, lalo na't lubak-lubak yung dinaanan natin. So mamaya-maya pakakawalan na natin yan mga kalapatids. A few moments later. Habang walang dumadang sasakyan, release na natin. Hindi pa marunong oh. Nasa Bukana yung mga hindi marunong. Ayun, may bata isa. Labas! Ayun. Nandiyan up, diba? Wala natira. 6. Nag-uwi na yan, mga kalapatids. Tignan na lang natin kung makakauwi o may mababawasan sa kanila. Kita tayo dun sa ating flyer slope. The next day. Hindi na ako nakaakyat kagabi dito sa ating flyer slope dahil madilim na at medyo talagang gabi na ako nakabalik. Kaya ngayong umaga titignan natin kung nakabalik ba yung 6 nating ibon na pinakawalan doon. So tignan natin mga kalapatids kung nabawasan na tayo. Okay? So dito tayo magsimula sa ating white flight na to. 1, 2, yung ating pang SDR. 3, SDR, nestmate nya. 4, yung ating purple banded pa rin. Ito si Puyo, yung may Puyo. 5, tapos yung ating Grisel na si Sebi, yung nililipad natin sa NDR. So kompleto tayo mga kalapatids. Hindi ko alam kung anong oras sila umuwi or kung ano nangyari sa pauwian nila. Pero ganoon pa man, mahalaga ay mapamiliarize na yung ating mga alaga. So sa susunod natin itatrack yung kanilang performance kapag puspusan na yung ating ginagawang pag-eensayo sa kanila. Sa ngayon, exposure pa lang sila sa distansya. Training lang ang ating gagawin. Alright? So, magpapatuka tayo ngayon mga kalapatids at mayroon tayong ilang pag-uusapan. Pero bago yan, papakawalan muna natin yung ating mga mahihinang nilalang. Ayan. Uy! Dun! Labas! So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kalapatids ay follow up dun sa ating previous episode. Ayan, yung video yan. Kasi may mga nagko-comment tayong mga kalapatids at iba't iba ang kanilang pananaw. Siyempre, base na rin sa kanilang karanasan, di ba? So, ganoon naman talaga. Iba-iba tayo ng karanasan sa ginagawang pag-aalaga. So, gusto ko lang magbigay ng opinion dun sa comment ng ating mga kalapatids na si Sir J at si Sir Ace. Ayan. Si Sir J nag-comment yan dun sa ating Facebook page. Samantalang si Sir Ace ay dito sa ating YouTube channel sa previous video. Okay? So, unang-una, maraming salamat sa pag-comment, sa pagsubaybay, sa panonood at sa pakiki-interact sa ating community. Dahil sa mga ganyang pamamaraan ninyo, mga kalapatids, ay lumalawak yung ating mga
kaalaman at patuloy tayong natututo. Matatandaan ninyo doon sa ating napag-usapan mga kalapatids sa nagtatanong kung okay lang ba na araw-araw ibigay yung vitamins and minerals including calcium doon sa ating mga alaga. Hindi may tatanggi na may mga kalapatids tayo talaga na araw-araw nagbibigay at naging maganda yung resulta sa kanila. At isa na nga dyan, sila Sir Jay at si Sir Ace na nag-comment sila na base sa kanilang karanasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng vitamins and minerals supplements sa ating mga alaga. Daily ay patuloy na nagkakaroon sila ng magandang resulta. Mga kalapatids, natutuwa tayo dahil sa mga tagumpay na yan ng ating mga kalapatids, talagang nagbubunga yung kanilang pagsisikap. Yan ang goal natin dito sa sports, bagamat tayo ay nagko-compete yung ating mga ibon na inaalagaan. Pero pagdating sa community, para sa atin, kumbaga, kapag merong umaangat na kalapatids, sinusuportahan dapat natin yan at ina-appreciate natin yung kanilang hard work at pagsusumikap sa ginagawa nilang pag-aalaga para matulungan yung kanilang mga ibon. Alright, so balik tayo dun sa tinatalakay natin. Base dun sa kanilang karanasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng supplements araw-araw, ay patuloy na nagkakaroon ng magandang resulta yung ginagawa nilang pag-aalaga. Yung kanilang ibon patuloy na pumupwesto sa karera. Okay, disclaimer muna tayo mga kalapatids. Itong aking sasabihin ay aking opinion base sa aking obserbasyon at mga karanasan din at mga natutunan sa ginagawang pag-aalaga. Wala tayong ibig na palitawin na tayo ay kumukontra or kung ano pa man. Kumbaga ang sa atin lang ay lalawakan natin yung ating pang-intindi, pagtingin sa mga bagay-bagay. Okay? May mga ibang fanciers na hindi nagbibigay talaga ng supplements. Meron yan, yung doon sa mga vlog nila, Sir Reggie. May mga nakausap na silang mga ganyang klaseng fanciers na hindi talaga nagbibigay ng supplements. Pero, consistent na pumupwesto yung ibon. Sa kabilang banda, meron naman talagang mga kalapatids natin kagaya natin, nagbibigay ng moderate ng vitamins and minerals. Meron din naman yung kagaya nila Sir J at ni Sir Ace na araw-araw nagbibigay. At pumupwesto rin. Pagka may liparan, pumupwesto rin at nagpe-perform din yung ibon. So makikita natin yung difference, di ba? So may hindi nagbibigay, nagcha-champion. Meron namang nagbibigay at yung iba daily pa ang pagbibigay, nagcha-champion din. Sa kabilang banda, merong hindi gumagamit ng supplements, kumbaga natural lang, pero hindi nagpe-perform at hindi pinapalad yung ibon. Ganun din, meron din namang nagbibigay ng vitamins and minerals, gumagastos at hindi pa rin nagpe-perform, hindi nakakadulo, nakakapagtapos yung kanilang mga ibon. So, anong dapat nating maging pagtanaw sa mga ganyan? Ayun, yung mga ibon natin, ganado, ayan na. So, ito lang ang take ko dyan mga kalapatids. Ang vitamins and minerals ay nakakapagpa-enhance ng likas na katangian o panloob ng katangian ng ating ibon na minana pa nila sa mga ninuno nilang magagaling o saling lahi. Kaya napaka-importante ng bloodline mga kalapatids dahil nandun yung foundation Alright? So yung vitamins and minerals, ini-enhance niya lang yung likas na kakayahan ng ating ibon. Palagay ko yung mga ibon ni Sir J at ni Sir Ace na pumupwesto, nagpe-perform ay hindi dahil sa supplements na binibigay. Yes, factor nga yun para ma-enhance. Pero ang pinaka nakikita kong dahilan ay maganda yung pundasyon na pinagmulan, nanilinyada ng kanilang mga ibon. Kumbaga nasa dugo, nasa genes ng ibon yun mga kalapatids. Ngayon, yung binigyan nila ng supplements, lalong na enhance yung kakayahan ng ibon nila. Sa kabilang banda, ang nakikita kong siguro magiging negative effect in the long run ay yung maapektuhan yung longevity or yung career years ng kanilang mga ibon. Kasi pagka kargado lagi yung ibon sa chemical, mabilis ma-off yung ibon, maaaring lumiit yung kanyang career years sa karera. Halimbawa, yung isang ibon pagka nasa prime siya, kumbaga pwede siyang tumagal ng 1 to 5 years in prime sa karera. Kumbaga makakailang races yung ating ibon na yon. Pero kapag lagi natin kinakargahan ng mga gamot, maaaring lumiit yung years ng karir ng ibon sa liparan. Pwedeng siguro 1 year to 2 years to 3 years, tapos hanggang doon na lang. So pwede na natin siguro gawing breeder or kung ano man. Pero kapag alam nyo yun, yung moderate lang yung pagbibigay natin ng mga ganyang organic or inorganic chemicals, vitamins and supplements sa ating mga ibon,
pwedeng ma-prolong or humaba yung longevity ng career years niya. 1 year hanggang 5 years. Ayan, kumbaga yung prime niya, pwede pang yung 5 years niya, pwede pang makipagsabayan doon sa mga yearlings na mga kalaban niya. Ulit mga kalapatis na kanubi, sa usapin na yan, namamalagi yung katotohanan na ang vitamins and minerals ay hindi pampatalino, hindi pampabilis, hindi pampagaling ng ibon, kundi ang mga ito ay tumutulong para ma-enhance yung performance ng ating mga alaga, mailabas nila yung full potentials ng kanilang natatagong kakayahan o yung pansariling kakayahan ng ating mga alaga. Namamalagi na yung mga good qualities and traits ng ating mga ibon ay nasa kanila talaga yan, nasa dugo nila yan. Yan ay minana nila doon sa kanilang mga kanununuan. Kumbaga yung galing nila ay nakadepende sa bloodline, samantalang yung pagbibigay ng vitamins and minerals ay nasa sistema nating mga fanciers. So yun lang yung aking take doon. At walang mali sa ganyan mga kalapatis. Kung ano yung sistema mo, halimbawa si Sir Ace tsaka si Sir J, kung hindi naman nila gagamitin yung ibon o isasali yung ibon ng matagal sa race, halimbawa 1 year, 2 years, okay na, hindi gagawin breeder na, walang problema mga kalapatids kung yun yung kanilang style. Pero isa lang natitiyak ko, ito yung mga ibon ni Sir J at ni Sir Ace ay talagang magagaling yan. Sipin nyo, di ba? Talagang consistent na nagbibigay ng resulta. Tanggap natin na sa mga ibinahagi natin, may mga ilang kalapatids tayo, mga kako-fanciers natin na hindi sang-ayon sa ating opinion. Pero malawak naman ang ating pag-unawa at open tayo sa lahat ng ideya. Dahil pagka pinagsama-sama natin yung iba't ibang ideya, doon lalo tayong matututo at lalawak yung ating pananaw at pagtingin sa mga bagay-bagay. Instead na kontrahin natin yung pananaw ng iba, matututo tayo doon mga kalapatids sa mga ganyang ideya na ibinabahagi sa atin ng kapwa nating mga fanciers. Babaan na yung ating mga ibon, kaya tatawagin na natin sila at papapasukin para pakainin. Okay? So yan muna mga kalapatids. Nako, may sumabay na ibon, oh. Tignan nyo. Ayan, nagdapo dun sa poste. Nako mukhang may dagi tayo mga kalapatids Ayan, itim. At naalala ko, yung ating kalapatids na si Sir Paul, yung kinuha niya sa ating ibon, kung natatandaan yung ibon nating Borga Sinogin, nakawala daw sa kanya. At ina-expect natin sana na makabalik dito sa ating Flyers Loft. Pero hanggang ngayon di pa rin nagpapakita. Sana makabalik dito para maibalik natin doon sa ating kalapatids na si Sir Paul. Okay? Ayan mga kalapatids, nagbabaan na yung ating mga ibon. Napakadali talaga nilang tawagin base dun sa ibinigay nating disiplina sa kanila. Alright? So yan muna ang update mga kalapatids sa ating ginagawang kwentuhan. Patuloy kayong tumutok para nang sa ganun ay updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Ayan mga kalapatids, nagpapasukan na yung ating mga alaga. At yung mga katanungan ng ating mga kalapatids sa susunod ay kasagutin natin yan. Bigyan nyo lang ako ng time mga kalapatids at iba-backread natin yan. Okay? So maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsuporta. Keep safe everyone. Kita-kita tayo sa mga susunod nating kwentuhan na kapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Ayun na nga. Ayun nga. May dagit tayo mga kalapatids. Nakita nyo yun? Ayan o. Nasaan na? Ayun o. Ayun. So tingnan natin kung papasok yan.